Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay marami-rami na naman po tayo dito sa Zoom kaya puwede na din po tayo mag-start. So, bago po tayo mag-start sabihin ko po muna lahat ng mga gagamitin po ngayong gabi. So, para po sa moderator, ako po muna. Dapat po si Kuya Ronel pero sinalo ko po muna siya. Tapos sa opening prayer po natin si Kuya AC. Ang praise and worship po natin ang MM po ang magpa-flash. Ang word of God mamaya ko na po ipapakilala. Sa prayer for the church po ay si Ate Shekinah po. Sa announcement po ang moderator, so ako po yun or si Kuya Ronel kapag nandiyan na siya. And ang closing prayer po natin ay si Ate Irish. So lahat na po ba tayo ay ready para sa gagawin po ng Lord ngayong gabi? Kindly heart react nga po kung ready na po ang lahat. Yan, salamat po, salamat po. Ngayon po ay mag-start na po tayo, kung sino man po yung sunod, go na po. Yun, amen. Naririnig po ba ako na maayos? Mukhang hindi. Joke lang. So yun po, let's pray na po. Purihin po natin yung Lord sa gabi ito. Yes, Lord, hallelujah. We worship you, Panginoon. We glorify your name, Panginoon Lord God. We honor you. We adore you, Panginoon Lord Jesus. We lift you up on high, Panginoon Lord God, sa oras na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Diyos, na yung pinagkaloob sa amin, Panginoon, na magkatipon-tipon po muli, Panginoon, Lord God, na makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Salamat po dahil dinala niyo po kami dito, Father God, upang magpuri sa inyo, Lord God. Hallelujah. At sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, Lord God. At Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hallelujah, Lord Jesus. Nagpapakalinis po kami sa inyo, Panginoon, Lord God. Patawarin niyo po kami sa mga nagawa po namin kasalanan sa isip, salita at sa gawa, Panginoon Lord God. Sa diyaman po, hindi, Panginoon, ito po ay hiyag sa inyo, Panginoon Lord God. Kaya ako, Diyos, isanctify niyo po yung mga puso namin, purify it, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. By your grace and your grace alone, Panginoon Lord God. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon Lord God. At Lord God, sa oras na ito, tinataas ko po ang gawain mo, Diyos, ang aming Unite Devotion, Panginoon Lord God. We pray na kayo po ang patuloy na kumilos sa gawain ito, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitanghal, mapupurihan, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, at maitaas sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Salamat, salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon Lord God, sa bawat kabataan na naririto, Panginoon, sa Zoom, Panginoon Lord God. We pray, Panginoon, na ang bawat connection ng bawat isa, Father God, ay inyo pong ayusin. Sa mga gadgets po namin, Father God, alam po namin na kayo lamang po ang kikilos, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. We rebuke all the works of the enemies right now, Panginoon. All the hindrances, the distractions, Father God, na ginagawa po ng kaaway ngayon. Ito po ay nire-rebuke na po namin, Father God, sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon, Lord God. Kaya we pray na ikaw lamang po ang kikilos sa oras na ito, Panginoon, Lord God. Maging Panginoon, tinataas ko rin po, Panginoon, ang iyong mga gagamitin sa oras na ito. Simula pa lang po sa opening prayer hanggang sa closing, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy niyo po kami i-anoint, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Anoint us with your Holy Spirit, Panginoon, Lord God. Nang sa gayon, patuloy po kayong makakilos sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Maging sa iyong gagamitin, Panginoon, na speaker, Father God. Hallelujah. Salamat, salamat po sa buhay niya, Panginoon. Alam ko po na siya hinanda mo na, Panginoon. Hallelujah. Pinipray niyo po yung word niyo, Panginoon, na yung ibababa sa amin sa gabi ito, Lord God. Patuloy po namin pinapanalangin na ikaw po ang makita sa kanyang buhay, Father God, at hindi yung kanyang sarili, Panginoon, Lord Jesus. Ibaba niyo po siya, Father God, sa pinakamababang kalagayan. Nang sa gayon, makita po yung glory mo, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. We speak breakthrough. We speak anointing, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord God, patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang pag-speak ngayon, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Maging sa mga kabataan po, Panginoon, na wala pa po rito, Panginoon, we pray, Father God, na sila po dalhin niyo, Panginoon, sa gawain mo, O Diyos. Hallelujah. Convict niyo po sila with your Holy Spirit, Panginoon, nang sa gayon makapag-join po sila sa gawain ito, na makakinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Maging sa aming pagpupuri, Panginoon, sa inyo. Lord God, alam po namin na ikaw po ang kikilos, Father God, sa buhay ng bawat isa. Lord, we will feel your presence right now, moving, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus.
Hallelujah. Salamat, salamat Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang po ang aming tinataas sa gabi ito, Panginoon. Sa iyo ko po binabalik ang pinakmataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito lamang po, Panginoon, ang aking sama at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. I've seen you do it before, and I believe you can do it again. You are all powerful, God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all, you're able, yeah, you can. You can move the mountain, there's no doubt about it. You're able, yeah. I know you can. Nothing is too hard, nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. I'll keep my eyes fixed on you. Nothing's gonna take this praise away. I'm holding on tight to you. You're the only one who made a way. You can do a miracle. You're the Lord of all. You're able, yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able, yeah. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater. I know you can. You're working all things for my good. You're turning it all around. Yeah, yeah, yeah. Jesus, you'll always be good. In your presence I will be found. I know you can. I know you can. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you can. There is no other, nobody greater than you. You're working all things for my good. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. Jesus, you'll always be good. There is no other, nobody greater. I know you can. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound.
yours tonight. Baptize us. Ayun, nakaka-bless po ang ating praise and worship. And talaga namang grabe ang Lord 'no. Sabi dun sa kanta, "You make my heart pound." Nangyayari din po ba sa inyo yon kapag wino-worship niyo ang Lord? So, lahat naman po tayo 'no, kinikilig tayo sa presence ng Lord, lalong-lalo na kapag nararamdaman natin siya. So again, I encourage everyone to open their camera. Yan, kailangan yan, required. Sagot. 'Di naman required, pero kung kaya naman po na i-open natin yung camera natin, ay gawin po natin. Para kita ko din po kayo. Yan. Ngayon naman po ay pupunta na po tayo sa ating mga testimony. So, alam kong mga cycle breaker kayo. Kaya naman hindi niyo hahayaan na yung moderator yung mauuna. Sino ang gustong mauna? Mga cycle breaker tayo eh. Sino ang gustong mauna pong magpasalamat sa Lord? Yung moderator Ah, daw po. si AC po? Kala ko si Ace. Sino pong gusto magpasalamat sa Lord? Yung mga cycle breaker tayo, 'di ba? Ay, bibilang ako ng 10. Na ate. Ayun. Hello? Sige po, go po, kaya. Rinig po. Maayos. Ayan po. Gusto ko, una-una po, ang dami pong nangyari, ang dami pong ganap ng mga nakaraang buwan, tsaka hanggang ngayon po. Unang-una pong, ang dami ko po gusto ipagpasalamat kasi di po ako nakapag-testify nito eh. Unang-una po, nakapagtapos na po ako ng grade 12. Yun po, salamat po talaga sa Lord dahil natapos ko po yung grade 12 with the Lord. Kasama po ang Lord na sa Lord lang po lahat ng papuri. At yun po, umuwi po dito sila mama and si papa. Pinagpapasalamat ko din po yun sa Lord kasi parang pinagpipray ko din po na sana umuwi sila kahit graduation ko po, kahit yun lang kasi ilang taon na din po hindi ko po sila nakakasama. And glory to God po, maayos po silang nakauwi. And yun nga po, nung unang Sunday po nila dito, dapat po isasama ko po sila sa church. As in, sinabi ko po kay mama, sama kayo sa church. Ganun. Sabi ni mama, ayoko, hindi pa, parang ayaw niya pa daw. Sabihin ko daw kay papa, ganun. Eh di, sabi ko, okay lang, sa susunod na lang, baka may plano pa ang Lord. Baka next Sunday, gawanan pa ako. Kaso, may ano din po pala, ipupuntahan po kami. So, after nung di ba po, Sunday, tapos graduation ko, mga Tuesday po. Tapos, may pupuntahan po pala kami nung Friday. Aalis po pala kami ng Cavite. Magke-Quezon po kami. Kaya, ayun po, hindi rin po kami nakapagsimba po nung Sunday po na yun. Pero, pinagpapasalamat ko po sa Lord kasi alam na po nila kung ano po yung ginagawa ko at nakita naman po nila kung paano po kami kumilos, ganun po. So, parang doon po sa way na yun, parang napakita ko pa rin at na-glorify pa rin ang Lord sa buhay ko. Tapos yun nga po, hindi ko man po sila nasama, pero I continue to declaring yung promise po ng Lord that yung isang maniwala, buong sambahayan ay maliligtas. Ayan po. Kaya sa mga susunod na buwan or taon, di ko po alam, pero I am declaring dun sa promise na, I am holding on to the promise of God. Ayun po. Kaya sa Lord lang po ang lahat ng papuri. Pati po yung pagpunta po pala namin ng ibang bansa. Yun po, after po namin sa Pinas, sumama po kami kila mama at papa pupuntang Macau. Kaya ilang Sundays din po akong wala. Hindi niyo po ako nakita o nag-o-onsite. Pero umaattend po ako ng online minsan po. Kaya, at ano nga po pag umaattend po ako ng mga online services, as in
naka-laptop po ako tapos naka-volume po at naririnig naman po nila yung word ng Lord. Kaya sana po kahit po dun man lang is parang na-touch po yung heart nila. Kasi hindi naman po talaga ako yung magbabago sa kanila kundi po yung Lord. Kaya ayun po, sa Lord lang po lahat ng papuri, pasasalamat. Yun lang po. Salamat po. Amen! Congrats! And sobrang saya din namin na marinig na nakasama mo na yung family mo. Pero sabi ng Lord, in His time, He will make that happen. Huwag lang tayo magsasawa na mag-hold on sa promises ng Lord. Amen. Sino pa po ang nais na magbalik ng pasasalamat po o magbigay ng pasasalamat sa Lord? Baka may gusto pa pang humabol. Wala na po ba? Bibilang pa ako ng 10 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun. So, wala na po. Ako na lang po. Kasi wala na eh. So, ayun. Magpapasalamat lang po ako sa Lord kasi hindi pa po ako graduate talaga na as in may diploma na. Pero hindi na po ako sobrang stressed kasi tapos na po. Tapos na po yung journey namin ng Lord sa ACAD. So, papasok or magta-transition na kami ng Lord sa career life, yon. Pero si Lord mismo yung magbibigay nun, alam ko, in His time. So yun, nagpapasalamat lang ako kasi ang alam mo yung parang, "Hala, yun na pala yun." Hindi ko namalayan na tapos na pala siya. Kasi kasama ko din ang Lord. So tapos na yung mga stressful days na tungkol sa ACAD. Ayun, unemployed na tayo, hindi na tayo student. But in His time, we will be, employed na naman. So yun, yun yung pinagpapasalamat ko. At ngayon ay sasabihin ko na po sa inyo kung sino ang ating speaker. Though na maraming nakabasa na sa inyo 'no, sa GC natin kung sino yon. Papakilala ko pa din siya sa inyo. So, siya yung sinasabi ni Kuya Ian na kakambal niya, though hindi ako naniniwala, charot. Hindi ko tanggap, pero tanggap naman niya kaya okey na din. So yun, at ginagamit ng Lord ang buhay niya sa ushering at sa dream home. So, dun talaga siya ginagamit ng Lord. Ngayon ay gagamitin naman siya ng Lord sa atin, sa ating mga kabataan, bilang vessel naman ng kanyang mga salita. So ngayon, inaanyayahan ko na po mag-unmute si Kuya Isaac. Ayan po, God amen. bless po. Ayan po. Wala nagbungas. Ayan, okay na po. Ayan. Tawa naman po kasi sinabi ni Tia Apple. Pero tanggap ko naman talagang pogi naman talaga si Kuya Ian. Presence of God inside. Grabe. Hindi, pogi. Ayan po. So, ayan, so parang gawin po sa ating lahat. Talagang kinakabahan po ngayon kasi, ayun nga po, talaga pag ginagamit po ng Lord, eh, hindi po talaga mawawala sa akin yung kaba. Dahil nga po, yun po, hindi po ganun kadali mag-share po ng word ng Lord, lalo na, yun nga po, hindi po basta-basta yung pagtuturo. At alam ko po na si Lord po yung mangusap po sa buhay ng bawat isa na naririto po, no? So, amen po yan. Ngayon po, pwedeng anyahan ko po kayo na manalangin po muna bago po tayo magsimula. Ayan, sige po. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Heavenly Father, Panginoon, patuloy na pinupuri at dinadakilakan namin, Lord God, hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, na humingi po, Lord, ng kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa ko sa inyo, Lord God. Linisin mo ako, Panginoon, Lord God, hallelujah. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy, Lord God, na kayo lamang, O Diyos, ang siyang makita, Panginoon, Lord God, sa buhay ko, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Gamitin niyo po, Lord God, bilang mouthpiece mo, Panginoon, Lord God, bilang vessel mo ng inyong salita, Panginoon, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, I ask, Panginoon Lord God, yung presence, Panginoon Lord God, ng inyong banal na Santong Spirito, Panginoon Lord God. Hindi ko po, Panginoon Lord God, hallelujah, kayanin, Panginoon, na mag-share, Panginoon, yung salita, Lord God, with the help of your Holy Spirit, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon,
na lahat, Panginoon, lalabas sa aking bibig, Panginoon Lord God, ay siyang tumimo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na makakinig, Panginoon Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Panginoon Lord. Alam ko, Panginoon Lord God, na ang salita niyo, Panginoon Lord God, ay timely, Panginoon Lord God. Alam ko, Panginoon, na ibinigay niyo to, Panginoon Lord God, para sa bawat isa, Panginoon Lord God, na narito, Panginoon. Maging sa akin, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming sa padalangin sa mga tamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ayun yung sa PPT po. Ayan po, so isang pagpalang gabi po ulit sa ating lahat, maging po sa ating Panginoon. At ayan, talagang kinakabahan po talaga ako ngayon dahil hindi po gaano kasanay magsalita po sa maraming tao, sa maraming youth. Pero ayan po, spirit lead. Ayan po. Ito pong binigay po ng Lord sa atin, maging sa akin po is talagang hindi ko po alam kung nung bago po mabigay sa akin 'to, talagang hindi ko po alam kung ano po yung ibibigay niya dahil marami din po na talagang nangyayari ngayon sa bawat isa sa atin and talagang alam ko na ito is timely talaga 'to. Alam ko na makaka-relate yung bawat isa dito at alam ko po na hindi ito ibibigay sa atin ng Lord, nang wala lang, pinakinggan lang natin. Alam ko na mangungusap siya at kikilos siya sa atin. Ayan, amen po 'no. So, ayan po, 'wag na po natin patagalin 'no, at pag-usapan na po natin yung salita ng Lord sa gabi na 'to. At ayan po. So, yung title po muna na binigay ng Lord sa atin ay Rest on Him, Be Filled and Be Revived. Ayan. So, kung makikita natin, rest on Him, ibig sabihin ay magpahinga tayo sa Kanya. So, hindi naman yung sinabi magpahinga na umakyat na sa langit, hindi naman ganun, or mamatay ganun, kuhanin ng Lord. Pero ibig sabihin ng parang rest on Him is magpahinga. Hindi sa mundo, hindi sa ibang bagay, kundi sa Kanya. Amen po. And be filled and be revived. No, pag sinabi ng filled, ay pinuno tayo and na-revive ulit yung spirit natin. So, ayun po. Recall natin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Ano po yung, sige po, mag-self-assessment po tayo. Ayan. So, recall po natin, ano na yung mga bagay na kinapagod po natin o problema natin at the moment. Ayan po. Pwede pong i-chat po natin sa chat box kung ano yung mga bagay na yun or kahit sarili na lang po natin, no? Kung too personal po yun. Ayan po. So, ayan, alam ko naman po na nakapag-isip na po kayo no, nung mga bagay na yon. Alam ko na kahit na wala na pong school ay may mga bagay pa din na naranasan tayo na kinapapagod natin. Pwedeng sa family natin o kaya sa kaibigan natin or ayan, feeling naiinip sa plans ng Lord. Ayan po. Ayan, sabi ni Ate Apple. No? Ayun. And may mga ibang bagay pa. At siguro yung iba sa atin sa pag-aaral pa din, no? Dahil, yun nga, yung iba is mga college na, yung mga graduating na. And, ayun. So, paano natin ginawang lagpasan yun? So, meron ba dito yung nakalagpas na doon sa mga problems na yun or merong dito sa youth na hindi pa nalalagpasan? Parang sa tingin nyo, ano yung magiging way nyo para malagpasan yun? Ayan. Sige po, isipin po natin kung ano yung pwede natin gawin. Ayan po. So, magkape. Ayan, mag-abide. Amen. At mag-pray. Ayan. Amen po. So, ayan, ipag-pray. Amen po. Ayan, may kanya-kanya po talaga tayong way na gawin yung kailangan natin gawin para malagpasan yun, no? Di ba yung iba yung iba na nakakaranas ng ganito is kumakain, di ba may mga ganon? Minsan, wala friend, di ba? Parang nagraran tayo sa kaibigan natin, ganon. Or sometimes, ay nag-escape tayo, tumatakas tayo dun sa mga problema na yun. Which is, hindi tama no, na tinatakasan natin yun or tumatakbo na lang tayo, ganon. Hindi ko na lang isipin ganun, basta okay na yun. Ayun, parang ganun na lang. Talagang bahala na lang ganun. Bahala na lang si Batman, ganun.
Ayan. Isang dahilan bakit napapagod at nasaktan tayo is because we choose to escape kasi nga ayaw natin na kumilos o solusyonan yung isang bagay na sinasabi natin na paulit-ulit lang naman, parang hindi naman matatapos. Di ba po? No, parang ang akala natin yung sagot doon sa problema na pinagdadaanan natin ay tumakas. Nagkakamali po kayo doon. So, ayun yung gusto sabihin sa atin ng Lord na merong way para malagpasan yon. And alam niyo na sa lahat ng pagtakas natin na yon, hindi yun nakakatulong sa atin. Imbis na matakasan natin yung mas napupuno tayo. And based on my experiences, ganun din yung talagang kapag ka sinarili mo talaga is mapupuno at mapupuno ka talaga. Kahit sabihin mo na sobrang liit lang ng bagay na yon, kahit alam mo na, ay hindi, parang ano naman ako na ano lang ako pero okay na rin to. So, wag pa din natin papalagpasin yon. And ayan po, katulad ng sinabi ko na binigay sa atin ng Lord is itong title na to, Rest on Him, kasi and be filled and revived. Kasi nga, when we rest on Him, di ba, we experience peace, comfort, and joy. Di ba? Iba yung happiness sa joy. Kapag sinabi nating happiness is temporary lang po, di ba? Kapag happiness is ano lang, wala, ngayon masaya ka, tapos mamaya malungkot ka na ulit. So, ganun yun. Pero pag sinabing joy is mahabang kagalakan yun. Ayun yung nanggagaling sa Lord. And i-feel niya tayo, ayaw na natin umalis. So, kapag na-feel na tayo ng ating Panginoon, di ba parang ayaw na natin umalis? May mga times na gano'n, kapag ka nagsosoking tayo, gano'n. Every Wednesday, di ba, pag midweek, or kaya naman Sunday, or sa mga devotions natin. No, kapag ka tayo nalita tayo sa presence ng Lord, talagang pag na-feel na tayo, parang ayaw na natin umalis kasi nga grabe yung comfort na na-feel natin and peace na naramdaman natin na hindi natin talaga makuha sa iba. And after nun is marirevive yung spirit natin. So, ganun lang po, yung connect ka talaga yung mga bagay na yun and iikot yun sa spiritual natin. Ayun yung pag-uusapan natin. And ayun, lagi natin tandaan na hinihintay lang tayo ng ating Lord. Ayan po. So, kung may mga Bibles po kayo, ay makibukas po kayo sa John chapter 16 verse 3. Ayan po. Sabi dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Amen po ba? Napaka-powerful po ng word ng Lord, diba? Kung titingnan po natin kasi talagang eto nire-remind tayo na si Lord ay natagumpay na pagtagumpayan niya na yung mga trials na pinagdadaan natin. So isa-isayin natin, di ba kapag kasi sinabi natin, I have told you all this so that you may have peace in me. So ibig sabihin, sinasabi sa atin to ng Lord para magkaroon tayo ng peace. Na hindi niya lang to sinabi sa atin ng wala lang. And here on earth, you will have many trials. So, amen po ba? Noon tayo nakakaranas na napakarami pagsubok na binabato sa atin ng kaaway. Pero hindi naman yun nahayaan ng Lord kung hindi natin kaya. Amen po ba? And alam ko na yun na yung trials is normal lang talaga sa mundo natin ngayon kasi nasa mundo pa tayo eh. Kaya ang gusto ng Lord, di ba, sinasabi lagi sa atin ng Lord na magpakatatag tayo, magtiwala tayo lagi sa Kanya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Di ba po ba? Amen. So, ganun po yun. Kaya binigyan tayo ng Lord ng reminder na sinabi niya, take heart because I have overcome the world. Amen. Ito yung sinabi niya to nung sa mga disciples, di ba? So, magamit din natin siya bilang reminder sa atin kasi tayo din naman, mga ano din naman tayo ng Lord eh. Anak din tayo ng Lord. At magagamit natin to bilang reminder na ng assurance niya na pinagtagumpayan na niya yung mga bagay dito sa mundo na naranasan natin. Amen po. Ayan. Pasabi po kung naririnig po yung sound sa labas kasi ay po, may katatayan. Ayan po. And ayun, di ba kapag nalaman natin na napagtagumpayan ng Lord is hindi na tayo mag-worry. Amen po ba? Because Jesus have won the victory 2,000 years ago. Amen po. God wants us to see that the enemy, trials, challenges na binibigay sa atin ay wala nang magagawa at nagtagumpay ng Lord. Di ba po? Amen po. So, ngayon po, dito na po papasok yung ating pag-uusapan. And ito yung come as you are. Ayan. Sige, pag sinabi natin come as you are, parang lalapit ba tayo ng hindi tayo sa sarili natin?
parang magkukunwari ba tayo na, ay hindi, si Mateo ako, pero ako si Isaac, ganun. Parang ganun. Yung, ano, ayun, so parang ganun yung, yung come as you are, no? Pag sabi come as you are, talagang, maging sino ka man, talagang lalapit ka ng buong puso kung sino ka talaga, ganun. Di ba? Nang parang walang hiya sa puso mo na talagang lalapit ka, ganito ako, ganyan, lalapit ka sa Lord, ganito po ako, Lord. Ayan, makasalanan po ako. Ayan, nalulungkot po ako. So, ganun. So, sabi dito sa Matthew chapter 11, verse 28, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary, amen, and carry heavy burdens, and I will give you rest. Amen. So, napakaganda ng word ng Lord na to na sinabi niya, no? Come to me. Ibig sabihin, pinapalapit tayo ng Lord. All of you are weary and carry heavy burdens. So, yung mga tayo, kung meron tayong mga pinagdadaanan, mga mabigat na pagsubok at problema, at bibigyan tayo ng kapahingahan. Amen po ba? Di ba ang sarap sa pakaramdam na sinasabi sa atin to ng Lord natin na kahit na tayo ay makasalanan, no? Amen po ba? Ayan. Sabi dito, maging sino ka man, kung pagod kang lalapit, go. Kung galit, malungkot, talong-talo ka na, gulong-gulo, hirap na, just come to the Lord. No, maging sino ka man talaga. He will not judge you. Amen po. Kung minsan may mga kaibigan tayo na kapag nag-open tayo, parang ang ano mo naman, ang arte mo naman, ganyan-ganyan. Parang simple lang naman yun, di ba? Kaya ganun, di ba masakit yun sa paramdam? Kahit yung simpleng, syempre, di ba, nakakatuwa nga na nag-open sa yung friend mo, di ba? Parang ganun. Pero, hindi natin sila masisisi. Ayun, sabi, ang drama mo naman. Di ba? Ayun yung talagang sa mundo, hindi mo siya makikita. Amen po. Pagka nag-open tayo sa ganyan, sa ganito, parang hindi mo alam kung pure ba yung niya, yung intentions niya, o kaya mamaya, parang napipilitan na lang. So may mga times na ganun. So, sa Lord, hindi siya ganun. Hindi ganun si Lord. And hindi kanya itataboy. No? Kung mayroon tayong mga kaibigan na parang sawa-sawa na sa family man, o kaya naman sa mga close friends natin, or kaya naman sa iba pa natin mga kaibigan na napag-openan natin. So ganun, di ba, masakit yun. Pero sa Lord, hindi ganun. Kapag tumakas pa nga tayo di ba, pag tumatakas tayo sa mga problema natin, lumayo man tayo at hindi nakinig sa Kanya, hindi pa din nababaling yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po ba? May mga times na tumakas na lang tayo na parang sa puso natin parang wala tayong Lord. May times ba na ganun? Na parang nagka-problema tayo tapos parang wala tayong Lord. Lagi natin tatandaan na kahit ganun yung ginawa natin, nandun pa rin si Lord para sa atin. Hindi pa rin siya nawala para sa atin. Amen po. Kasi yung gusto niya is magsumbong tayo sa Kanya. Ayun yung gusto ng Lord, di ba? Yung nagsusumbong tayo, nagsasabi tayo sa Kanya. At yun yung nilolongin niya, yung intimate relationship. Amen po. Gusto ng Lord na makita niya yung anak niya na lalapit na nagsasabi. Amen po. Di ba po, example sa mga parents natin, sa mama at papa natin, o kaya naman sa lola, sa lolo, ganun. Di ba kapag meron tayong sinabi sa kanila, nag-take action sila. Amen po. Kapag nagsabi tayo na, ma, ganyan, na nakakapagod na, ganun. Di ba sila nag-take action sila? Ay, hindi na, ayan, kaya natin yan, tutulungan kita, ganun. Parang, di ba nag-take action sila? So, ganun din si Lord, no? Kailan tulad natin si Lord bilang isang parent. Amen po. Ganun si Lord. Kapag tayo nagsasabi tayo, is gumagawa siya ng way, ng paraan. Diba nga, sabi nga doon sa kanta kanina. So, ganun yun si Lord. Di ba, for example, sa mga parents natin, hindi natin sinasabi na ganyan yung nararamdaman mo. Di ba, hindi naman nila malaman na ganun yung nafe-feel mo. So, ganun din yung gusto ng Lord. Although na alam niya na yung nararamdaman mo. Pero, gusto pa rin niya, nagsusumbong pa rin tayo sa Kanya at nagsasabi. Amen po. At after nun, di ba, pag nagsabi na tayo, maranasan na natin yung kaginhawaan and presence na nanggagaling sa Kanya. Amen po ba? Ayan. Always remember that God
gives us chances kahit na tayo ay nagkakasala at nagkukulang. Amen po ba doon? Diba? Sobrang dami natin pagkukulang sa Lord. Pero kahit na ganun, napakabuti pa rin sa atin ng Panginoon. Pero hindi pa rin yun reason sa atin para umulit na umulit tayo. Di ba po? Amen. Take note, simula tinanggap natin si Lord bilang Diyos at tagapagligtas. We are free na doon sa mga sins na yon. Amen po. Kung ano yung mga ginagawa natin dati, ay pinalaya na tayo ng Panginoon natin. Yan, still, hindi nga tayo perfect. Kaya we need the Holy Spirit para maiwasan yung flesh natin. Di ba po? Amen. Ayan. Sabi nga sa Isaiah chapter 1, verse 18, Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like a wool. Amen po ba? Ayan. Sa paglapit natin sa Panginoon, sa pag-amin natin ng mga kasalanan natin, ay nililinis niya din tayo sa mga kasalanan na nagagawa natin. Kahit makasalanan pa tayo, God will accept us. Amen po. Ayun nga po yung gusto ng Lord eh. Pumupunta po siya para doon sa mga kasalanan tayo, mga kasalanan tayo. Siya yung Lord na hinihikayat pa tayo na lumapit sa Kanya kahit na binabago niya pa tayo from glory to glory. Amen po. Kaya huwag tayo mahiya na lumapit sa Lord. And tatandaan natin na kahit na ganun pa rin yung grace ng ating Lord, na kahit na paulit-ulit tayo, kasi tao tayo eh, and ayun nga, malakas yung flesh natin, kaya kailangan nating patuloy na umasa sa banal na Santong Espiritu. Diba? Pero hindi pa rin yung ticket, yung grace ng Lord para gumawa tayo ng kasalanan paulit-ulit. Amen po ba? Na po, hindi pa rin ticket yon. Ayun nga yung ano pa eh, merong pag-uusap namin about dito nung samahan namin ng youth kagapon. So, ayun. No, ganito rin yung sinabi no, na napag-share namin, napag-usapan natin na hindi talaga ticket yung grace ng Lord. Although na ganun siya kabuti, hindi pa rin talaga dapat natin i-take advantage yun. At ayan, kung paulit-ulit na tayo nagkakasala o nagagawa natin lagi yun, yung mga hindi kalugod-lugod na yun, may mali na sa atin. Kailangan i-check na natin yung hearts natin kung ano ba yung nilalaman ng puso natin. At ask God na palayain ka sa kung anong meron man doon. Kung anong spirit man yon na nasa iyo. Amen po. And makikita din natin na God don't judge us for who we are. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Pero ayun nga, gusto ko makita na only our emotions kaaway ang siyang pumipigil sa atin para lumapit sa Panginoon. Di ba po ba kapag, ayun nga po, di ba kaya sinabi natin na come as you are, kahit na makasalanan ka. Di ba sometimes na may na-feel tayo na parang kapag kalapit tayo, ay parang di na ako makakalapit sa Lord kasi parang gano'n na, paulit-ulit na. So parang, alam mo yun, yung nilalagay ng kaaway doon sa puso mo o at sa isip mo na hindi ka na pwedeng lumapit sa Lord. So, may ganong mga bagay. No po. And, ayan, gusto ko lang din sabihin na baka naman, ito is ginagawa na lang din natin kaya nagkakaroon tayo ng mga problema. For example, may ginawa tayo na isang bagay and yung mga, ayun, yung pagsubok na nasa natin ngayon, yung pinagdadaanan natin, gawa lang din natin. Ibig sabihin, parang consequences na lang din talaga. Ayun. So, patuloy pa din talaga, nahingi natin sa Lord yung, yung Holy Spirit, kasi yun yung talaga magbabago at tutulong sa atin. No? Without the Holy Spirit, hindi natin talaga kakayanin ng tayo lang. Amen po. Pag tayo lang talaga, babaksak tayo. Lagi nating iisipin yun. Kasi, kahit sabihin natin na, hindi, kaya ko yan, ganon, na parang sinasabi natin na, kasama ko si Lord, pero hindi naman tayo tumatawag. Di ba parang ibig sabihin, parang yung heart pa din natin yung nag-aari. Alam natin na may Lord tayo, pero hindi tayo tumatawag, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo lumalapit, hindi tayo nagsusok. So, ibig sabihin,
nagtitiwala pa din tayo sa kakayahan natin. So, ayun, kailangan na nandoon yung pagtulong ng Banal na Santong Espiritu na kailangan lagi nating hinihingi. Ayan. Ayan, next naman is submit to the Lord. Ayan, pag sabi natin submit to the Lord is talagang ibibigay natin sa Kanya buong buo lahat-lahat. Nawa, amen. Sabi sa James chapter 4, verse 7, therefore, submit to God, resist the devil, and he will free from you. And sa verse 9 naman po, begin to lament, to mourn, to weep, let your laughter be turned into mourning, and your joy into dejection. Amen po. When we say submit, ibig sabihin, we don't have the authority na or control na. Amen po ba? Kapag nagpasubmit na tayo, parang wala na tayong control. Na dapat ganun tayo para hindi makilos ng fully ang kaaway. Amen po ba? Sometimes kasi mas pinipili pa natin na tumakas at piliin gumawa ng ibang bagay which is kaaway na ang nangunguna sa atin. Amen po ba? Kapag may isang bagay na ginawa natin and talagang outside na siya doon sa Lord, ibig sabihin, sarili na natin yung inunan natin, ibig sabihin yung fresh na natin yun. Kasi outside na siya sa Lord eh. And we should keep in mind na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We should be more of Him and hindi na ang ating mga sarili. No? Amen po. Kaya wag nating hayaan na makilos ng kaaway sa buhay natin. Amen. Give our 100% sa Lord sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Baka naman kasi 80% lang, ganun. Baka naman 70% lang, baka naman 99% lang, may tinira ka pa, ganun. So, hindi tayo mag-heal doon, hindi tayo matutulungan ng Lord doon kung hindi natin ibibigay fully sa Lord. Amen po. Hindi masosolusyonan yun kung nagtira pa tayo ng isa. Amen po. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Amen. Trust the Lord daw ng buong puso and lean not on your own understanding. So, hindi sa ano lang yung alam natin, sa pagkakaalam natin. And in all your ways, submit to Him. Amen po. Ibig sabihin sa lahat ng bagay, magsasubmit tayo sa Kanya. And He will make your path straight. Amen po ba? Ayan, so napakaganda ng verse na to. No? So, let's always remember that without the Lord, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Kasi kung tayo lang talaga, sinusunod lang natin yung sarili natin, hindi yon galing sa Lord kasi sa atin nga yun eh. May pangyayari ba sa buhay mo na imbis manalangin ka and mag-soak sa Lord, binabad mo sa kaibigan? Parang hindi naman sa parang hindi naman sa binabad, parang imbis na lumapit ka agad sa Lord, parang sa kaibigan ka na lang, nakipagsiyahan ka na lang, ganun, nag-enjoy ka na lang, parang ganun. Or kaya sokmed na lang, ganun, magrarant ka na lang. O bagay na maaaliw ka. Or kahit ano na maaaliw ka. Di ba ano yung naging kinalabasan nun? Mas nahihirapan tayo, amen po ba? Kapag ka ganun yung way na ginagawa natin, sarili lang natin, mas nahihirapan tayo. Aminin natin sa hindi, talagang mahirap. Kapag ka hindi talaga si Lord yung siyang nanguna. Siguro, after ng maikling happiness na yon, syempre, may kasiyahan ka din ang maramdaman doon. May hindi pa din magandang kapalit. Nakalakasin natin, kaya natin, at kaya na nating mag-isa. Amen po. Lagi na tatandaan na small things matter pa din. Kahit na maliit na bagay pa din yun, ay dapat ay tinitake actions pa din natin yan at binibigyan natin sa Lord. Pagkatiwala pa din natin sa Lord, kahit yung kalit-litan na butil. Amen po. Kapag kasi nasusunod ang ating puso at hindi sa Lord, naliligaw tayo. Amen po. Imbis na mapabuti tayo dun sa gusto nating paraan, is mas napapalayo pa tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Parang
Akala mo kasi yun yung makakabuti sa'yo, pero mas lalo pa pala tayong lumalayo sa Lord kapag nagagawa natin yung mga ganung bagay. Parang nag-tour ka ng walang tour guide, ganun. No? Kaya, itiwala natin sa Lord. Amen po. So, ano kaya yung reward kapag ka nag-submit tayo sa Kanya? Ayan, no, may reward pala no, kapag nag-submit tayo sa Panginoon. Ayan, wait lang po. Lobat na po ako. Ayan, so, ayan po. So, ano kaya yung maging reward pag nag-submit tayo? Sabi dun sa Job chapter 22, verse 21, submit to God and be at peace with Him. Amen. And in this way, prosperity will come to you. Amen po ba? So, ganun pala na kapag nag-submit tayo sa Panginoon, is talagang guaranteed na yung peace natin. Amen po ba? Na kung sa ibang bagay is hinanap natin yung peace natin, sobrang tagal pa natin bago makuha. Pero sa Lord, ay ano na, nasa Kanya na agad, nasa atin na agad yung peace. Sabi, a peace with Him and a prosperity will come to you. Nung nagka-blessing ka pa, nung nag-submit ka sa Lord. Amen po ba? Kita natin na kapag siya ang kumilos, nagiging maayos. Yung problem na dala mo, ay ilapit natin sa Panginoon. Maging sickness man yan. Na kahit hindi sa problem, and maging sa sickness man natin yun, no? Spiritual battle man natin to, flesh, at ano pa, maging din mental natin, anxiety, depression, ayun, lagi na tatandaan na sa Lord ay nandun yung kapayapaan. Amen po. Kasi di ba yung mga ganong spirit katulad ng sickness, ng depression, ng anxiety, ng spiritual battle, flesh, at ano pa man, ay yung nagiging bakod para ma-feel tayo ng Holy Spirit. Ayun yung parang naghiwalay sa, parang nag-separate sa atin sa Lord. Ayun yung dahil lang ba't nahirapan tayo na makuha yung kapayapaan na yun dahil sa mga bagay na yun. Kapag hindi natin binitawan, mahirapan tayo na makaalis sa paghihirap natin na yun. Amen po. Kung hindi tayo mag-take action na ibitaw na sa Lord ng fully, parang pakonti-konti pa, parang natakot ka pa din na, kasi di ba may ganong thinking tayo na parang babalik pa din yung ganong pakiramdam or ganong problem. Kasi sometimes talaga, ganon yung nilalagay sa atin ng kaaway na parang, siguro ngayon okay na ako, ganyan-ganyan. Kasi nabigay ko na sa Lord. Pero parang naisip mo, parang hindi pa din fully. Ay, tanggalin natin yung ganun doubt. No? Talagang ibigay natin sa Lord fully yung sarili natin. At yung spirit na yun, na talagang tinanggal na talaga ng Lord sa atin. Kasi, ma-chain tayo din eh. Makakadena tayo sa ganun. Kalungkutan, sa sakit na yun. Ayun. Kaya, rest lang tayo sa ating Panginoon. Ayun. Huwag natin papatigasin yung puso natin. And sabi nga sa Isaiah chapter 26 verse 3, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you. Amen po ba? So, ayun. Isang promise din to ng Lord sa atin na kapag yung yung mind natin is depend lang sa Lord, naka-stay lang sa Lord, is talagang ibibigay niya yung perfect peace, no? Siyempre, kung si Lord naman talaga yung talagang punong-puno tayo ng banal sa Espiritu, talagang si Lord yung puno ng isip natin, ng puso natin, hindi talaga tayo makakaranas ng anumang bagay. Talagang perfect peace lang talaga. Kasi nga nagtitiwala tayo sa Kanya. Ayan. So, ayan, yung una nating point is, yung una nating point, come as you are, and pangalawa is, submit to the Lord. And yung pangatlo naman, ayan, be a living testimony. Amen po. So, makikita natin na connect-connect, di ba? Yung nagkaroon tayo ng problem, di ba? Lumapit tayo sa Lord, nag-submit tayo sa Lord. And, ito na magiging living testimony. Amen po ba? Di ba? Parang,
isipin natin na, magiging living testimony ba yung nararanasan ko na problema, gano'n. Na naisip natin, ay pagsubok ba 'to na magiging ano ba 'to, kalakasan ba 'to sa iba, ganyan. So, ayan. Sige, ano natin, pag-aralan natin kung baka siya maging living testimony. When we encounter these challenges, di ba po, it is not just to make us broken, sad, or make you experience giving up. Hindi tayo nakakaranas ng ganito para ma-broken lang tayo. No? Parang pinahintulutan ng Lord pero parang masaktan lang tayo. Hindi ganoon si Lord. Hindi niya gusto na saktan yung anak niya. No, may tinuturo lang si Lord. And hindi niya din gusto na para na sa atin na malungkot tayo and ma-experience niya yung pag-give up. May reason si Lord bakit natin na experience yung mga ganitong bagay. Amen po. Pwedeng ito yung mas magpatatag sa atin. Amen po. May mga pagsubok, di ba? May mga challenges at problema tayo na pagdadaanan natin na ang galing, no? Parang dati naranasan ko yung ganito. Tapos ngayon, wala na, parang okay na lang, parang andali na lang sa Lord. Kasi nga, na-experience na natin siya. Amen po. Parang tatag na natin ng sobra na talaga nag-mature na tayo spiritually. Amen po. O kaya naman, ay magpapalago sa atin. Amen po. Ito din yung maging reason ng pagpapalago, maging malago tayo. And, o kaya naman, mas maging malalim. O maging kalakasan para sa iba. Ayun. No? Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that God causes everything to work together. Amen po. For the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Amen. So, we experience things like this because God chose you. God let all things para maging ebidensya ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? So, sinasabi ng Lord na yung mga pinagdadaanan natin is hindi lang sadya. Para kasing may mga times, di ba, napatanong tayo sa Lord na bakit nararanasan ko to, bakit kailangan ko pang dumaan dito sa ganitong battle na to, bakit kailangan ko pang dumaan sa ganitong trials na to. Hindi tayo nilagay doon para sa wala lang. No, sabi nga, God caused everything to work together. And called according to His purpose for them. So may purpose yun. May purpose yung problema na yun. And pinili. Di ba napatanong tayo sa sarili natin kung pinili ba tayo ng Lord na maging living testimony? Di ba? May mga times na maging living testimony ba ako sa iba, ganon. So, ang sagot dyan is yes, no? Kasi, syempre, wala naman tao sa mundo na hindi nakaranas ng problema o pagsubok. And alam ko na yung problems na yun is gagamitin ng Lord para makapag-encourage tayo ng iba pa. And dahil meron tayong naranasan ng ganun, may breakthrough yon na kapalit. Amen po ba? Kapag ka naka-experience tayo ng ganun, asahan natin na merong breakthrough na kapalit. At lagi natin tatandaan na may katapusan yon. At ayun yung gustong ipakita ng Lord sa atin, na lahat na nangyayari sa atin ay planado niya. Amen po ba? Talagang hindi siya nangyayari ng wala lang. Talagang plan talaga siya na mangyari. Para bang ngayon sa present natin, inisip natin kung ano mangyayari sa future natin, pero si Lord alam niya na yon. At ngayon pa lamang, ng present natin na ngayon, syempre hindi natin maintindihan na bakit na na-experience ko to. Yung pala, kaya hinahayaan ng Lord na maranasan natin yon kasi sa future, mayroon pa tayong mas pagdadaanan na mas mahirap pa siguro sa naranasan natin ngayon. So, ganun yung mas nire-ready tayo ng Lord. Tinatest niya talaga tayo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen po. Kasi syempre, nasa mundo din talaga tayo. So, gusto ng Lord ay matrain tayo. Kasi di ba ito na din yung battlefield natin, yung mundo. Amen po. So, after ng pagbabalik ng Lord, nandun na tayo sa langit na talagang ano ba yan? Good job. Ano ba yan? Well done. Well done. Ano ba yan?
Ayun. Ayun. So, ayun, di ba? Ang sarap sa feeling na sabihan tayo ng Lord ng ganun, di ba? So, ayun, talagang good job. So, ayun, di ba? Ang sarap sa paramdam na sabihan tayo ng Lord ng ganun. So, ayun, di ba? And, ayan, basahin natin yung... Ayun, wala na pala. And, reminder sa atin ng Lord na huwag tayong mag-worry kasi He is always there for us. Walang pagsubok si Lord na hindi natin kakayanin. Amen po ba? Siguro lahat tayo nakaranas na ng pagsubok dati. And di ba parang nung naranasan natin yan, parang di natin kakayanin. Pero isipin natin ngayon, nalagpasan natin yon. So, ayun. And talagang masabi ko na naka-proud kayo. Ayun. Talagang so proud of you. Ayan, sinasabi din ng Lord na proud siya sa inyo. Nalagpasan niyo yon sa tulong ng Panginoon. At alam ko na gagamitin niya talaga yung mga testimony na naranasan natin, yung mga problems na yon. And syempre, hindi naman lingid sa kalaman natin yung mga mga kasama natin sa church, di ba? Yung si Ate Lyra, di ba? Si Ate, si The Vincent, and lahat-lahat pa. Kung meron tayong talagang, alam mo na, yung hindi pa natin na-share, pag-pray natin sa Lord, nabigyan tayo ng boldness, no? Nagamitin ng Lord yung testimony natin na yun. Kasi alam ko na, talagang may plan si Lord para doon. Alam ko na, yung testimony na yun, ay mas lalo pa makapag-encourage ng ibang kabataan o kaya naman makapag-encourage ka ng unbeliever na makakilala sa Lord. So, ayun, no? Always ka lang magtiwala sa Lord, talaga, at magtiwala ka din sa sarili mo. Kasi kung nagtiwala ka sa Lord, syempre, hindi pa din dapat mawala yung tiwala sa sarili mo. Hindi naman masama na magtiwala sa sarili mo eh. Kasi ayun din yung gusto ng Lord, na laksan natin yung loob natin, magpakatatag tayo. At ayun ang gusto ng Panginoon sa atin. And ayun nga, so sa pagtapos natin, pinlano talaga ng Lord, lahat-lahat, kung ano ka ngayon, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, sitwasyon mo, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero, isa lang yung talagang alam ko na God will use you. Amen. Simula pa lang, pinili ka na niya. Ayan. Alam ko na nung sumama na tayo sa church, o kaya naman nung unang pagkakilala natin, talagang pinili na tayo ng Lord. Di ba tayo nabibless doon? Parang sa dinami-dami ng tao, hindi naman sa pagmayabang natin, pero di ba parang ayan, nakakilala ako sa Lord, ganyan, no? May Lord ako. So, talagang nakakatawa na pinili na tayo agad ng Lord at nalaman na natin agad na napinili tayo niya. Amen po ba? Kasi yung iba is naliligaw pa na wala pa sa landas. So inanagad tayo ng Lord. Hinila na agad niya tayo at hinubog niya na agad tayo. Pero alam ko na walang imposible sa Lord sa mga tao pa na hindi pa na-sharean. Alam ko na ayun, gagamitin talaga niya tayo para makilala yung mga tao na yun. And di ba pag may pinili tayo na isang bagay, ibig sabihin nun, di ba, iingatan natin. So, ganun din si Lord. Pinili niya tayo. So, dumaan man tayo sa ganun mga pagsubok o problema, hindi pa rin mawawala sa Lord yung pag-iingat niya na yun. And, ayun, ihanda ka ng Lord sa mas maganda niya pang plano para sa iyo. At, ayun, kaya natin to, kaya mo yan. Ayan, sabihin natin sa sarili natin, kaya natin to. Kaya ko to sa tulong ng Lord. Ayan. Amen. And, ayun, laging tatandaan na si Lord ay kasama mo. Ayan. Amen po. No? Alam ko na si Lord is nangusap sa bawat isa sa atin at alam ko na talagang hindi binigay sa atin ng Lord to para mapakinggan lang. No? Alam ko na talagang gagamitin ka niya at alam ko na yung testimony mo na yan o yung mga pagsubok mo na yan, alam ko manalagpasan mo yan.
So ayan, sa pagtapos natin ay lead ko muna sa prayer. Yes, hallelujah Jesus, hallelujah Panginoon. Lord, maraming salamat po Panginoon sa salita niyo Lord God na ipinagkaloob niyo po Panginoon sa amin Lord God. Sa oras na ito, Panginoon Lord God, alam ko po, Panginoon, na hindi, Panginoon Lord God, hallelujah, sayang ang oras namin, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon, sa inyong mga gawain, Panginoon. I know, Lord God, na ito, Panginoon Lord God, ay timely, Panginoon Lord God, hallelujah. Alam ko po, Panginoon, na mayroong mga kabataan dito, Panginoon Lord God, nakakaranas, Panginoon Lord God, ng pagsubok, Panginoon Lord God, nakakaranas, Lord God, ng mga trials, Panginoon, challenges, Lord God, na sa tingin nila, Panginoon Lord God, hindi malalagpasan, Panginoon Lord God, hallelujah. Hallelujah, Panginoon Lord God. Pero Panginoon Lord God, patuloy Panginoon Lord God na ilagay niyo sa Panginoon sa aming mga puso at isipan Panginoon Lord God na kayo ang Diyos Lord God na siyang kikilos Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord God. Alam ko po, Panginoon, na gagamitin niyo po kami, Lord God, hallelujah, sa mga kabataan, Panginoon Lord God, sa family namin, sa friends namin, Panginoon Lord God, hallelujah. Hallelujah, gamit ang testimony, Panginoon Lord God, hallelujah, na naming naranasan, Panginoon Lord God. Alam ko po, Panginoon, kung may mga times, Panginoon Lord God, hallelujah, na invalidate, Panginoon Lord God, yung mga feelings namin, Panginoon. May mga times, Panginoon Lord God, na parang nabaliwala na lang, Panginoon, yung feelings namin, Panginoon Lord God. Alam ko po, Lord God, sa inyo, Panginoon, matagpuan namin, Lord God, ang tunay na kapahingahan, Panginoon Lord God, tunay na pagtanggap, pakikinig, Panginoon Lord God, pagmamahal, Panginoon Lord God. Turuan mo po kami, Lord God, na magtiwala sa inyo, Panginoon, lubusan, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Turuan niyo po kami, Lord God, na iiwan, Panginoon Lord God, ng buong buo sa inyo lahat, Panginoon Lord God. Kaya naman sa gabing ito, Panginoon, we pray, Lord God, hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, Panginoon Lord God, lahat, Panginoon, ng gawa ng kaaway, Panginoon Lord God, hallelujah, sa aming buhay, Panginoon. Problema, spirit, Panginoon, depression, anxiety, Panginoon Lord God, hallelujah. Ito man, Lord God, ay kasalanan, flesh, Panginoon Lord God. Lord, iniiwan na namin ito sa pangalan ni Jesus, Panginoon Lord God. And Lord, we break, Panginoon Lord God, yung cycle, Panginoon Lord God, na paulit-ulit, Panginoon Lord God, kung bakit namin nararanasan to, Panginoon Lord God, hallelujah. Lord, sa tulong ng inyong banal na Santong Espiritu, Panginoon, we pray, Lord God, hallelujah, na sirain nyo, Panginoon Lord God, lahat, Panginoon Lord God, ng pinanggagalingan, Panginoon, hanggat sa pinakamaliliit, Panginoon Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Panginoon. Alam ko po, Panginoon Lord God, na winasak nyo na, Panginoon Lord God, hallelujah. Alam ko na, Panginoon, na pinagtagumpayan nyo na, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon Lord God, lahat-lahat, Panginoon Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, alam ko po, Lord God, na sa gabing ito at sa mga susunod, Panginoon Lord God, na mga araw, Panginoon Lord God, I know, Panginoon Lord God, hallelujah, na kahit man, Panginoon Lord God, dumating man ang mga alon, Panginoon Lord God, alam ko po, O Diyos, na hindi po kami magagapi, Panginoon Lord God, hindi kami maanod, Panginoon Lord God, bagkus, Panginoon, kami, Lord God, ay pinatatag mo na, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy, Panginoon, dinadalangin namin yung peace, Panginoon, yung joy and comfort, Panginoon, na nanggagaling inyo, Lord God. Alam ko po, Panginoon, na kayo lamang ang siyang magiging source nito, Panginoon, Lord God. At alam ko po, Lord God, na hindi kami, Panginoon, Lord God, mauubos, Panginoon, Lord God, hindi kami, Panginoon, Lord God, mapapagod, at mawawasak, Panginoon Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Lord God. We give you, Panginoon, all the glory, the highest praises, Panginoon, and honor, Panginoon Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Ayun, hello po. Maggo-groupings pa po ba tayo sa prayer ngayon? Or ano na lang po, yung normal na prayer? Kasi may naka-assign naman po eh. Hindi ko sure. Ayan. Pero 'di ba after pa ng night yung prayer? So, ngayon po tinatawagan ko na lang po muna since wala po si Shekinah, si Ate Crystal na lang po muna yung magle-lead sa'tin para po sama-sama tayong mag-intercede para sa ating prayer for the church and country. Andiyan po ba si Ate Crystal? Puwede na po tayong ayun.
Thank you po. Pray na po tayo. Let's pray po. Master Jesus, sa Aria, Panginoon Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa salita, Panginoon Lord God, na inyong binaba, Panginoon Lord God, Lord. Ngayon, Panginoon Lord God, na kami, Panginoon Lord God, ay naririto, Panginoon Lord God, upang makapanalangin, Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God, at sa aming iglesia, Panginoon Lord. Tinataas ko, Panginoon Lord God, ang aming iglesia, Panginoon Lord God, Lord. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa aming iglesia, Panginoon Lord God. Na patuloy, Panginoon Lord God, na iniingatan niyo, Panginoon Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon Lord. Tinataas ko, Panginoon, yung mga pastor, Panginoon Lord God, Lord, si Pastor Nestor, Panginoon Lord God, si Pastor Omri, Panginoon, si Pastor Efren, Panginoon Lord God, sila Pastor Mateo, Panginoon, si Pastor Richard, Panginoon Lord God, Lord, alam ko, Panginoon Lord God, na patuloy, Panginoon Lord God, gagamitin niyo sila, Panginoon Lord God, patuloy, Panginoon Lord God, na i-anoint niyo, Panginoon Lord God, ang kanilang buhay, Panginoon Lord God, ng sa gayon, Panginoon Lord God, gagamitin niyo sila, Panginoon, upang, Panginoon, makapaghayag, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, Lord God, maging sila, Pastor Emilia, Panginoon, Lord God, si Pastor Edwina, Panginoon, Lord God, Lord, alam ko, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, Lord God, na magbibigay, Panginoon, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, magiging matatag, Panginoon, Lord God, yung spiritual life nila, Panginoon, Lord God, hallelujah, Panginoon, Lord God, Lord, ingatan niyo, Panginoon, ang aming mga kapastoran, Panginoon Lord God, and maraming salamat, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon Lord God, na patuloy, Panginoon, na ginagamit niyo sila mightily, Panginoon Lord God, maging higit, Panginoon, yung leaders, Panginoon Lord God, ng aming iglesia, Panginoon Lord God, I pray, Panginoon Lord God, na patuloy, Panginoon, na gamitin yung Panginoon ng kanilang buhay, Panginoon, sa inyong ubasan, Panginoon Lord God, and kaya lamang, Panginoon, ng patuloy, Panginoon, na mag-glorify, Panginoon Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord God, hindi ang kanilang sarili, Panginoon, pero ikaw lamang, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon, and Lord, pati na rin, Panginoon Lord God, sa workers, Panginoon Lord God, yung mga kapatiran din, Panginoon Lord God, Lord, alam ko, Panginoon, na ginagamit niyo din sila, Panginoon Lord God, sa inyong likuran, Panginoon Lord God, kayo lamang, Panginoon Lord God, ang patuloy, Panginoon, na magpala, Panginoon Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon Lord God, hallelujah, Panginoon, hallelujah, Panginoon Lord God, and dalangin ko, Panginoon Lord God, ay yung mga gawain, Panginoon, ng aming iglesia, Panginoon Lord God, Lord, kiniklaim ko na, Panginoon Lord God, ang katagumpayan, Panginoon, lahat ng gawain, Panginoon Lord God, sa aming iglesia, Panginoon Lord God, lalo higit, Panginoon Lord God, yung gawain po bukas, Panginoon Lord God, yung soaking and equipping, Panginoon Lord God. Alam ko, Panginoon Lord God, na kayo lamang, Panginoon Lord God, ang mangunguna nito, Panginoon Lord God. Kayo lamang, Panginoon, ang kikilos, Panginoon Lord God, sa darating ng bukas, Panginoon Lord God. Alam ko, Panginoon, i-ready nyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, Panginoon Lord God, nang sa gayon, Panginoon, malaya kang makakakilos, Panginoon Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Alam ko, Panginoon, pupunuin niyo kami, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. And dalangin ko rin, Panginoon Lord God, yung culmination, Panginoon Lord God, sa darating, Panginoon, na Saturday, Panginoon Lord God, Lord, kiniklaim ko na rin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon Lord God, ng gawain na ito, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, din ang unite, Panginoon Lord God, na gaganapin, Panginoon Lord God, sa Sunday, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon Lord. Alam ko, Panginoon, na alam ko, Panginoon, kikilos din kayo, Panginoon Lord God, sa unite na ito sa kabataan, Panginoon Lord God. And I pray, Panginoon Lord God, na muli, Panginoon Lord God, na i-restore nyo, Panginoon, ang mga kabataan, Panginoon Lord God. Hallelujah, alam ko, Panginoon, pinili niyo sila, Panginoon Lord God. Ikaw ang siyang pumili, Panginoon Lord God, sa mga buhay, Panginoon, ng kabataan, Panginoon Lord. I-restore niyo, Panginoon Lord God, ang nawalang apoy, Panginoon Lord God, sa kanilang buhay, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Kaya Lord, in Jesus' name, Panginoon, kiniklaim na namin, Panginoon Lord God, na ibabalik niyo ang kabataan, Panginoon Lord God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And dalangin ko rin, Panginoon Lord God, sa mga care groups, Panginoon Lord God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gawain din na ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang nag-iingat, Panginoon, nagpapala, Panginoon Lord God, nawa, Panginoon Lord God, yung mga
yung mga ginagamit mo, Panginoon, sa care group, Panginoon, Lord God, ay kay lamang, Panginoon, magpala, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Hipuin niyo, Panginoon, ang makikinig ng inyong mga salita, Panginoon, Lord God, kay lamang, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, Lord God, sa gawain ito, Panginoon, at yung mga nawalang care group, Panginoon, Lord God, alam ko, Panginoon, kayo lamang, Panginoon, na magre-restore nito, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, yung mga kapatiran, Panginoon, Lord God, na walang trabaho, Panginoon, Lord God, sa ngayon, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magbibigay nito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung trabaho na yung ibibigay niyo, Panginoon, alam ko, Panginoon, na hindi magiging conflict ito, Panginoon, Lord God, sa gawain mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Dalangan ko rin, Panginoon, Lord God, yung mga titers and pledgers, Panginoon, kay lamang, Panginoon, magpala, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo pa sila lalo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, lalo higit, Panginoon, ang kanilang pamumuhay, Panginoon, Lord Jesus. Kaya, Lord, sa inyo ko lamang, Panginoon, pinagkakatiwala, Panginoon, ng aming iglesia, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. And Lord, tinataas ko rin, Panginoon, Lord God, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Tinataas ko, Panginoon, Lord God, ang aming presidente, Panginoon, Lord God, na si Bongbong Marcos, Panginoon, Lord God, na kayo lamang, Panginoon, Lord God, ang manguna sa kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Kayo lamang, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na magbigay, Panginoon, Lord God, ng knowledge and wisdom, Panginoon, Lord God, and maging higit, Panginoon, Lord God, si Vice President Sara Duterte, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Kay lamang, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa lahat ng decision nila, Panginoon, Lord God, nagagawin, Panginoon, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God, maging yung mga government official, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon, Lord God. Kaya lamang, Panginoon, Lord God, mag-ingat sa kanila, magbigay, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, Lord God, na maging maayos, Panginoon, ang aming bansa, Lord God, at mapaunlad pa ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. And dinadalangan ko rin, Panginoon, Lord God, ang education sector, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord. Ingatan niyo, Panginoon, ng mga teachers, Panginoon, Lord God, sa darating na pasukan, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, malapit na ito, Panginoon. Pero, Lord, alam ko, Panginoon, Lord God, nire-ready niyo na, Panginoon, Lord God, ang mga students, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, Lord God, na kayo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, Lord God, na magbibigay, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, sa bawat estudyante, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, kung kami, Panginoon, na iningatan niyo, Panginoon, ng buong isang taon, Panginoon. Alam ko, Panginoon, iingatan niyo rin, Panginoon, Lord God, ang pag-aaral, Panginoon, Lord God, ng estudyante, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Maging higit, Panginoon, sa mga nag-aaral ngayon, Panginoon, Lord God. Lord, alam ko, Panginoon, na kayo ang patuloy, Panginoon, Lord God, na mag-iingat, Panginoon, magbibigay, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, Lord God, sa mga nag-aaral, Panginoon, ngayon, Panginoon, lalatigit, Panginoon, Lord God, sa mga college, Panginoon, college student, Panginoon, Lord God, kailangan, Panginoon, ng magbibigay, Panginoon, ng katalinuhan sa kanila, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. And Lord, dinadalangin ko, Panginoon, Lord God, yung bagyo, Panginoon, Lord, ngayon, Panginoon, Lord, kiniklaim ko na po, Panginoon, Lord God, I declare, Panginoon, Lord God, na wala, Panginoon, Lord God, na mangyayari, Panginoon, Lord God, sa bawat lugar, Panginoon, Lord Jesus, in Jesus' name, Lord God. Lalo higit, Panginoon, Lord God, sa mga naapektuhan, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, na kayo, Panginoon, na mag-iingat, Panginoon, Lord God, sa mga naapektuhan, Panginoon, na lugar, Panginoon Jesus. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kami, Panginoon, ingatan, Panginoon, Lord God, sa bagyong ito, Panginoon, Lord God. Dahil kay Lord, ang Diyos na, Panginoon, na tagapag-ingat namin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. And Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, yung korupsyon, Panginoon, Lord God. Lord, inaalis ko na ito, Panginoon. Inaalis na namin pa ito, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Alam ko, Panginoon, in your perfect timing, Panginoon, Lord God, Lord, alam ko, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God, ay magiging maayos, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ang buong Pilipino, Panginoon, Lord God, ay makakilala sa inyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon.
Hallelujah, Panginoon. Gagamit kayo, Panginoon, ng vessel, Panginoon. Gagamit kayo ng instrumento, Panginoon, Lord God, na tao, Panginoon, Lord God, upang gamitin, Panginoon, Lord God, upang makapaghayag, Panginoon, ng salita, Panginoon, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, malapit na kayo dumating, Panginoon, Lord God. Kaya alam ko, Panginoon, i-ready niyo, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Lord God, sa pagdating niyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Panginoon. And dalangan ko, Panginoon, na yung Soji Bill, Panginoon, Lord God, Lord. Hallelujah, Panginoon Lord. Alam ko, Panginoon Lord God, na hindi nyo ito gusto, Panginoon Lord God, hindi nyo ito pahihintulutan, Panginoon Lord God, na maaprubahan, Panginoon Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon Lord God. In the mighty name of Jesus, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Kaya Lord, kung may hindi pa ako, Lord God, na nakapanalangin, Panginoon, kung may nakaligtaan man ako, Panginoon, Lord God, alam ko, Panginoon, na kayo, O Diyos, ang nakakaalam nito, Lord God, at alam ko, Panginoon, na inyong dininig na, Panginoon, Lord God, ang aming panalangin, Panginoon, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, Lord God, sa aming iglesia, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, sa iyo lahat, Panginoon, ng papurit pa sa salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen po. Narinig niyo po ako? Ayun. Mag-ano po tayo, mag-on cam po tayo ulit. Yun, para po sa ating announcement ay, gusto ko lang po ulit kayo paalalahanan na sa July 27, 28, and 29 ay ine-encourage po tayong lahat ng church na participate sa ating prayer and fasting. And sa darating po na linggo, ay unite na po natin. Sino excited? So, marami pong mga mangyayari sa Unite, kaya lahat po tayo ay inaanyayahan din po na mag-invite po ng iba pang mga kabataan para po maranasan din po nila yung love ng Lord na pinaparanas naman ng Lord sa atin. So, kung kaya po natin mag-each one bring one, ay gawin po natin ito. At siyempre po ipanalangin po natin yung, unite natin sa closing prayer po. Yun, wala na po bang iba pang announcement? Kuya Ian? Kuya Ian? Okay naman na po, wala na po, yun lang. Okay, so kung wala na po ay Ay, wait pala, sorry po, meron po pala. Nakalimutan ko. Yung may mga i-chat po ako sa inyo and magkakaroon po tayo ng meeting ng, actually dapat ngayon kaya lang po baka late na rin at saka po late announcement. Di ko rin nasabihan po yung iba. Maybe by Thursday po, may mga kabataan po kaming imi-meeting with the project managers po, no? Meron na kaming important po na sasabihin po sa inyo. So, yun lang po. Yun lang naman. Alam na ata ni Apple kung ano yung sasabihin ko doon sa mga bata. Sige po. Ayun lang po. Thank you po. ayun. So kapag na-PM po kayo ni Kuya Ian, ibig sabihin kasama po kayo sa meeting sa Thursday. Kuya Ian, anong oras po? Gabi po. Mga siguro, kahit mga 7 siguro. Online lang naman. Ayun, Online. online lang naman daw po. So, abang-abang na lang po tayo sa link po sa Zoom. Yun, ipag-pray niyo po. 'Pag na-PM po kayo ni Kuya Ian, mag-pray na agad kayo. Yun lang po ang mapapayo ko. Ngayon ay tawagan na po natin si Ate Irish para sa ating closing prayer. Ayan, wala na po bang habol sa ating prayer? Tapos po tsaka Kuya Jake. Wala na po. Ayan, sige po kung wala na po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Holy Spirit. We praise your name and glorify your name, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, Lord God. Bago po ako manalangin, Panginoon, ako po ilinisin mo, Panginoon, Lord God, sa isipin mo ang puso ko, Lord God. May I speak just blessings, Panginoon, Lord God, and declaration sa buhay ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng aming gawain, Panginoon, Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa, Lord God, na kayo po ay
ay inuna, Panginoon, sa gabing ito. Alam ko, O Diyos, ang salita mo ay buhay, Panginoon, at totoo, Lord God. Di niyo po hayaan, Lord God, na manatili lamang ito ngayong gabi, kundi, Panginoon, Lord God, ito po, Lord God, ay pagbubungahin mo, Panginoon, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon, Lord God. I-apply po nila ito sa kanilang mga buhay, Lord God. At tanging sa inyo lamang po sila dumepende, Panginoon, hindi sa kanilang sariling kalakasan, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa buhay po, Panginoon, ang ginamit niyo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa buhay ni Isaac, Panginoon, patuloy na knowledge and wisdom na nanggagaling sa inyo, ipagkaloob mo sa kanya, hindi lang po, Panginoon, sa aspekto ng pag-aaral, kundi, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord God, kayo pong patuloy na mag-bless sa kanya, patuloy mo siyang palaguin, Panginoon, sa mga ministry na ipinagkaloob mo sa kanya, Lord God, at patuloy mo po, Panginoon, Lord God, pataasin, Lord God, ang kanyang pananampalataya, Panginoon, Lord God. And Lord, I also pray, Panginoon, for these people, Panginoon, Lord God, doon na po, Panginoon, si Kuya JJ, Panginoon, Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, sa kanyang graduation, Lord God, salamat sa favor mo sa kanya, Lord God, nawa, Panginoon, Lord God, siya po ay makagraduate na po, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-sustain mo sa kanya throughout, Panginoon, Lord God, sa kanyang college, Panginoon. Naging, Panginoon, Lord God, ipagkaloob mo sa kanya ang trabaho, Panginoon, Lord God, na dinedesire niya, Panginoon, yung will mo, Panginoon, sa kanya, at hindi po siya malalayo sa inyo, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, ang ministry niya, Panginoon, patuloy mo ito ibalik, Panginoon, maglagay ka, Panginoon, Lord God, ng desire at kagalakan sa puso niya, Panginoon, Lord God, na maglingkod, Panginoon, sa inyo, Panginoon, Lord God. At dalayan ko rin, O Diyos, Panginoon, Lord God, ang revival mo sa kanya at patuloy na apoy, Panginoon, sa puso niya, Panginoon. Pray, Panginoon, ano mo siya unang tinawag, Panginoon, ganun din po ang gawin mo ngayon. Ibalik mo siya doon, Panginoon. Ibalik mo ang pag-ibig, Panginoon, Lord God, ang grace, Panginoon, Lord God, ay patuloy niyang maranasan, Panginoon, sa buhay niya, Lord God. Maraming salamat sa buhay niya, Panginoon, maging, Panginoon, sa buhay ni Ate Apple, Panginoon, Lord God, at your will be done, Panginoon, sa kanyang career, Panginoon, kung paano mo siya sinamahan, Panginoon, Lord God, sa kanyang pag-aaral, Panginoon, Lord God, simula unang araw, Panginoon, hanggang matapos ito, Panginoon, alam ko, O Diyos, Panginoon, Lord God, sa bago niyang tatahakin, Lord God, kayo pa rin po ang kasama niya, kay Lord, ipagkaloob mo sa kanya, ang dinedesire niya, Lord God, at kalooban mo, Panginoon, Lord God, na career, Panginoon, Lord God, in your perfect time, Panginoon, Lord God, in Jesus' name, Lord God, ipagkaloob mo po ito kay Ate Apple, Lord God, bigyan niyo po siya, Panginoon, Lord God, ng puso, Panginoon, na patuloy, panalangin, Panginoon, ang kalooban mo sa kanya, Panginoon. Maging, Panginoon, Lord God, I pray, Panginoon, for Kuya Ian, Panginoon, patuloy na kalakasan sa kanya, physically, Panginoon, Lord God, I pray, Panginoon, Lord God, kung meron man siyang pagod nararamdaman, Panginoon, ibalik mo sa kanya ang kalakasan, Lord God, huwag niyo po siyang mahayaan ma-burnout, Panginoon, sa mga bagay-bagay, Panginoon, bagus, Panginoon, Lord God, sa inyong strength lamang siya kumuha, Panginoon, Lord God, and also I pray, Panginoon, spiritual strength sa kanya, Lord, patuloy mo, Panginoon, Lord God, increase ang intimacy niya, ang faith niya sa inyo, Panginoon, Lord God, patuloy mo siya bigyan ng joy, Panginoon, Lord God, sa pananalangin, Panginoon, sa babasa na inyong salita, maging, Panginoon, sa bawat gawain, Panginoon, Lord God, na mas iglesia, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na siya po, Panginoon, ay lagi mong katagpuin, Panginoon, Lord God. Araw-araw, Panginoon, Lord God, na siya po ay makikipag-usap sa inyo, Lord God. At Lord, I also pray, Panginoon, Lord God, guidance niyo po, Panginoon, sa kanya sa work, Panginoon, Lord God. Let your favor, Panginoon, blessings be upon him, Panginoon, Lord God, knowledge and wisdom, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon, kung meron man sa mga ginagawa, Lord God, mga task, Panginoon, Lord God, or mga naka-assign sa kanya, kayo pang siyang sumama sa kanya, Panginoon, Lord God. Maging, Panginoon, Lord God, answered prayer po, Panginoon, sa kanyang pinapanalangin, Panginoon, Lord God, lahat, Panginoon, ang prayer request niya, Panginoon, kung ano man, Panginoon, ito, Lord God, kung kalooban mo man ito, Panginoon, Lord God, ito po ay tugunin mo, Panginoon, Lord God, sa oras mo, Panginoon, Lord God, at base, Panginoon, sa kanyang pananampalataya at sa kanyang puso, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Kuya Ian, Lord God, kaya po patuloy na gumabi at sumama sa kanya, Lord God. And Lord, I pray, Panginoon, Lord God, sa bawat kabataan, Panginoon, na nandito sa Zoom, Panginoon, Lord God, salamat sa buhay nila, Panginoon, na kayo po ang inuna, Panginoon, Lord God, hindi man po nila nasabi, Panginoon, na kanilang mga panalangin,
But Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na kayo po, Lord God, ang mag-deal nito. Kayo po ang tumugon nito, Lord God. Maraming salamat sa kanila, no? Patuloy na joy, Panginoon, Lord God, patuloy na strength, ang ipagkaloob mo sa bawat isa at kapahingan, Panginoon, sa presensya mo, Lord God. Kayo lamang ang aming pinupuri, sinasamba, tinadakila, Panginoon. We give you all the glory, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen.